Musta? May mainit-init pa tayong anime ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush. Hihihi. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Nagising na nga ang ating bida sa harap ng isang lawa at dito naalala ang mga pangyayari na sa kanya ay nangyari. Kung saan maaring ikinamatay niya nga raw ang subok pagsagip niya sa vending machine na nahulog sa isang bangin na sinabayan niya at lumipad sa hangin. Sa gitna nga ng kanyang pagmumuni-muni ay napansin niyang buhay naman raw siya ngunit di nga lang raw makagalaw hanggang sa dito mapagtanto na nga niya na siya ay reincarnate bilang isang vending machine, bagamat nagulat at nalilito kung dapat ba siyang mabahala at siya nga raw ay naging vending machine ay nandoon din ang tuwa sa ating bida dahil sa siya ay naging bagay na lubos niyang gusto at kinawiwilihan nung siya ay tao pa. Dito na nga niya napansin na limitado rin ang mga pwede niyang sabihin na tila vending machine nga rin sa tunay na buhay na siyang mas kinahype nito at Gina nga bilang isang vending machine. Kalaunan ay nadiskubre niya na rin na siya ay mayroong 1,000 puntos na maaari niyang gamitin sa pag-refill at pagpalit ng kanyang mga tindang inumin at pagkain pati na rin sa mga panibagong functions na maaari niyang gamitin, kung saan makukuha niya nga raw sa pamamagitan ng pera na ilalagay sa kanya. Nagulat rin siya at kompleto nga raw ito at tila vending machine nga raw talaga sa dati niyang mundo. Dito na rin niya napagtanto na di siya dekuryente at sa puntos niya siya kumukuha para paganahin ang kanyang sarili. 1 puntos nga raw na babawas kada oras na nangangahulugang 24 na puntos ang makukonsumo niya sa isang araw. Ibig sabihin nga raw nito ay kakailanganin niya ng 2,400 pesos kada araw kung bawat 100 na benta niya ay nagbibigay sa kanya ng 1 puntos. Sapat pa naman nga raw puntos niya para tumagal ng 1 buwan ngunit pinag-alala kung may customer dong gag-ala. Hanggang sa isang araw ay isang praning na pelaka na nga ang napadpad sa lawa na pinagpapalo siya nang marinig ang kanyang tinig. Bagamat nagulat ay dito naman na nga pinaliwanag ng system niya na nagsasanhi ito ng kabawasan sa kanyang durability ngunit maaari niya naman raw mabawi sa pamamagitan ng kanyang mga puntos. Napanatag naman ang bida natin at nasa 900 pa naman raw puntos niya hanggang sa mabago ito nang magtawag na nga ng repapips niya itong praning na pelaka na siya niya namang kinabahala. Natarante na nga ito sa pag-iisip sa kung meron daw ba siyang function na maaaring magamit hanggang sa dito bumungad na nga sa kanya ang salitang blessing na ayon sa kanyang system ay di kakailanganin ng anumang puntos at freebie ito ni Papa God. Nakapaloob nga rito ang samot-saring skills tulad ng kasanayan sa espada at martial arts na kinabwisit nito at di niya naman raw magagamit at wala nga raw siyang kamay at paa hanggang sa dito pumukaw na nga sa atensyon niya ang barrier na lubos kinatuwa nito at sakto nga raw para sa kanya na siyang nagpatilapon sa mga pelaka. Pinagtaka naman niya at bakit diretso peren ang pagbawas hanggang sa dito ipakita na walang habas peren sa pagpalo ang makukulit na pelaka. Hahaha. Bandang hapon ay sumuko naman na nga ang mga napagod na pelaka sabay umalis na sa lawa. Ginamit niya na rin ang puntos niya para makarecover sa pinsala na kanyang natamo sabay dito na pagtanto na mahigit 300 na lamang ang puntos niya. Nalubos nitong kinabahala at paano nga raw kung maubos na. Mamamatay ba ako Diyos ko po huwag naman sana. Ika na nga lang ng bida nating nawawalan na ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw ay nabigyan pag-asa naman na nga ang ating bida ng isang babae na nga ang napadpad sa lawa. Na tila naligaw sa paghahanap ng mga halimaw, napagtanto niya ring hunter ito base na rin sa mga pinagdadadada nito na namumroblema at nanghihina na nga raw sa gutom, hanggang sa dito mapansin na nga siya ng dalaga sabay siya ay inusisa at naninibago sa kaharap na modernong makina. Bagamat nagulat nang magsalita na nga ang ating bida ay may kabilisan rin pick up ni Ate Hunter mo at napagtanto na kailangan niyang maglagay ng barya sa sisidlan ni Kuyang vending machine. Sa una ay di pa tinanggap ang barya nito hanggang sa mag-adjust naman na nga ang currency ng vending machine base sa currency ng mundong iyon. Nagulat naman na nga ang dalaga at may kamahalan nga raw ang mga paninda ngunit kalaunan ay bumili na rin gawa ng gutom na nga raw siya. Tuwang-tuwa naman na nga ang ating bida sa first time niya sabay dito dinukot na ni ate ang nilabas niya. Sabay ininom na lubos nitong nagustuhan. Kakaibang saya at ang sarap nga raw ni Ate Este ng feeling na nakapagbibigay siya ng saya bilang isang vending machine. Sa katakawan nga ni ate ay nakabenta na ng 6,300 itong bida natin na nangangahulugang 63 dagdag puntos para sa kanya, hanggang sa gumabi na nga at dito na nga rin nakatulog ang dalagang busog. Lubos na pasasalamat naman na nga ang natanggap ng ating bida nang magising na ang dalaga, nagpakilala na nga rin itong lamis at napagtantong limitado nga lang ang kayang sabihin nitong ating bidang vending machine kaya iminungkahing kung oo nga raw ang sagot nitong bida ay magsabi lamang ng kumusta. At kung hindi naman ay magsabi na lang ng kung ano paman, abat ganito dapat mga lead na babae, nag-iisip hindi tulad ng iba na lagi na lang pab-ibig. Love ko na siya,
Hahaha, nag-fast talk na nga ang dalawa hanggang sa dito malaman na nga ng dalaga na malungkot nga itong ating bida at doon lang nakatenga. Kaya naman iminungkahi nitong si Lamis na kung gusto nga raw nitong bida natin ay isama siya nito. At siguradong magugustuhan nga raw siya ni Hulemi dagdag pa nito. Dito na nga siya nagulat ng basic na buhatin lang siya nitong si Lamis ngunit mas nang ibabaw ang tuwa at nakaalis na siya sa lawa. Kwento naman nga nitong si Lamis na may blessing of might ito kaya pala sadyang malakas ito. Hanggang sa dito magutom na nga ito kaya tumigil na muna sila sa kanto. Pasikat naman nga si kuya mo at may pa-Pringles na nabenta sa tinda niya na lubos na gustuhan naman na nga ng dalaga. Matapos nga makabudal na naman ng bida natin ay rekta paglalakbay na ulit ang dalawa hanggang sa dito marating na nga nila ang village ng dalaga. Agad naman siyang sinalubong ng mga kasamahan niyang nag-aalala sabay dito binida ang vending machine na kanyang dala. Bagamat nag-aalala at kung okay nga lang raw ba na dinala niya ito rito ay pinaliwanag naman ni Kalbo na pagmamay-ari mo ang anumang makuha mo sa dungeon na ito. Nasa isip-isip ng ating bida ay nagtataka at kung nasa dungeon nga raw ba sila sa kabila ng langit na kanyang nakikita. Ano pa nga ba at nabudal na nga rin itong dalawa gawa na rin ang sales talk nitong ating bidang dalaga, na lubos kinatuwa ng tiba-tiba nating bida. Sa kanilang pagpasok sa village ay namataan naman nga nila ang isang bata sa isang eskinita na binubuli ng mga lalaking mas nakakatanda, hanggang sa dito makatikim na nga ang isa ng sipa sa pangasabay na wala sa mapa, at dito nagtakbuhan na nga ang mga tanga, hahaha, nagpasalamat naman ang niligtas nilang babae na tila ba na humaling sa ating bidang vending machine, kalaunan ay nakabalik na nga itong si Lamis sa kanyang mga kasamahan na lubos pinag-alala ang kanyang pagkawala, sabay dito pinagtaka kung ano raw ba itong dala niya. At dito ekwenento naman na nga ni Lamis ang mga pangyayari. Samantala, nilagay naman na nga nila ang ating bida sa labas habang namumroblema itong si Lamis sa pera para sa transfer circle na magdadala sa kanila sa ibabaw. Iminungkahi naman na nga nitong si Munami na magtrabaho na muna itong si Lamis sa kanilang inang makaipon nito. Sakto at nandirito nga rin daw ang dala nitong mahiwagang aparato na magsisilbing pang-akit nga raw nila sa mga tao. At maging ang vending machine nga raw ay makikinabang rin sa mga taong mag-stay sa inn. Dito na nga rin nakumpirma ng ating bida na nasa dungeon talaga sila na kung tawagin ay Clearflow Lake nga raw. Naging matunag na nga rin ang chismis tungkol sa kanya kaya naman tiba-tiba at jackpot siya sa benta tuwing umaga, tuwing gabi naman ay dinadala siya ni Lamis sa may gate kung saan nakatoka itong sila Kalbo, na tila nags-asawa na nga raw sa mga inuming tinda niya. Kaya naman napaisip na itong bida natin na baguhin na ang kanyang mga display na tinda, nagulat naman nga itong sila Panot nang may bago ng tinda itong bida natin, na bagamat mahal nga raw ay okay lang at bago naman raw, at sa gulat nga nila at lubos nilang nagustuhan ng matikman ang 555 ton ang ulam na nasa kanilang harapan. Makalipas nga ang ilang araw ay mas nagtrending pa ang vending machine at halos lahat sa village ay gusto ng makatikim, at dito pinangalanan na nga siyang boxa ni Lamis na lubos niyang kinatuwa. Speaking of tuwa at kung kayo po ay natuwa sa ating recap ay huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel, salamat. Isang araw, lubos kinagulat na nga nitong si Boxo ang isang kakaibang oso na lumutang na lang basta sa kanyang harap, hanggang sa dito nakilala naman na nga ito ni Lomes at pinagtaka kung ano raw ba ang ginagawa ng mismong director ng Hunters Association sa kanilang lugar. Agad namang nilahad ng director ang kanyang layon at iyon nga ay ang isama itong sila Lamis at Boxo sa kanilang misyon na puntahan ang kuta ng mga halimaw na pilaka, kung saan nais nga nitong director na magsilbing supplier nila ng ready-to-eat na mga pagkain nitong si Boxo na magiging malaking tulong nga raw sa kanilang misyon kung sakali, at sila na nga rin raw bahala sa kaligtasan nila at sisiguraduhing poprotektahan nga raw sila. Agad naman nang tinanong ni Lamis ang say nitong bida natin na napapaisip na nga rin at isinasaalang-alang ang kaligtasan ng village lalo na nitong si Lamis kung sakaling hayaan lang nila ang mga halimaw na pilaka, kaya naman kalaunan ay pumayag na lang din. 3 araw na nga ang nakalipas simula nang nagkaroon sila ng kasunduan sa mismong director ng Hunters Association na samahan sila sa kanilang misyon. Ayon nga rin daw sa director ay mahalaga ang misyon na ito lalo na sa pagprotekta ng village nila na naglalaman ng transfer circle na ginagamit nila para makatawid mula sa dungeon na ito papunta sa mundong ibabaw. Nang tumigil na nga sila para magpahinga, isang lalaki naman na nga agad ang lumapit sa ating mga bida at nakiusyoso. Ano pa nga ba at sales talk na naman nga itong si Lamis na tinuruan ang lalaki na maglagay nga lang raw ng barya kay Boxo nang makabili ito ng pagkain o inumin na nais nito. Agad naman na nga itong sinubukan ng lalaki na lubos na tuwa at namangha ng matikman ang inuming binili nito.
Dito na nga ito nagtanong kung papaano raw ba nagre-raffle itong si Boxo na sinagot naman nga agad nitong si Lamis na kailanman nga raw ay di kinailangang mag-refill nitong si Boxo bagamat mahigit 100 na nga raw ang naibenta nito na lubos na ngang kinamangha nitong lalaki. Dito na nga nila nalaman na ito ang captain ng grupo nang tinawag na nga rin ito ang dalagang ito na nagngangalang si Filmina na may mas alam nga raw sa mga mahiwagang aparato at mga ancient treasures at tinanong kung may ideya nga raw ba ito kung ano itong si Boxo. Hanggang sa dito sabihin na nga nito na wala siyang maramdamang anumang bahid ng mahika kay Boxo at sinabing isang bloke lang naman raw ito ng bakal. Bagamat may pagdududa pa rin nga dito ang captain ay sinabi naman nga nitong si Filmina na may mga blessings nga raw na nakakagawa ng mga bagay-bagay ng walang kinalamang mahika. Mas namangha naman nga itong captain sabay dito nagpasalamat sa ating bida at napakalaking tulong nga raw nito sa kanila. Since dito na nga rin muna sila kakampo ay sunod-sunod na nga ang naging customer nitong si Boxo, na nagdagdag na nga rin ng cup noodles sa menu niya at may kalamigan nga raw sa lugar na kanilang napuntahan, na siya naman ang lubos na gustuhan ng kanilang mga kasamahan, lalo na nga raw ng mas ibang babae na ito na nagngangalang si Shui. Dito na nga rin lumapit sa kanila ang director na kinausap sila tungkol sa layon nila kinabukasan, at since nandirito nga raw itong sila Lamis para magsilbing supplier lamang nila ng pagkain ay nais nitong hingi ng desisyon nito kung mananatili lang ba dito sa kampo o sasamahan sila sa kuta ng mga kalaban. Bagamat okay lang naman raw ito kay Lamis at Hunter naman raw siya ay mas iniisip nito itong si Boxo na ayaw nitong madamay sa gulo. Ngunit nagulat nang pumayag naman na nga itong bida natin kaya pumayag na lang din itong si Lamis. Sa isip-isip naman nga nitong si Boxo ay poprotektahan nga raw niya itong si Lamis kahit anong mangyari at ito nga raw ang una niyang customer at una niyang kaibigan. Kinaumagahan, mahamag at maputik na paligid na nga ang bumungad sa kanila dagdag pa na dito na nga rin bumungad sa kanila ang mga halimaw na palakang mga kalaban, at dito na nga sila nagsimulang maglaban-laban. Bagamat mga palaban ang ating bida at kanilang mga kasamahan ay lubos naman nilang kinabahala ang walang humpay na pagsulpot ng mga kalaban, hanggang sa dito mapalibutan na nga sila ng mga palakang halimaw. Dito na nga nagpasiklab ang ating bidang vending machine na inilabas na ang kanyang pangmalakasang barrier na promotekta na nga rito kila Lamis, ngunit pinagtaka nila kung sino ang may gawa. Dito na nga rin nagdagdag ng skill itong si Boxo nang mas makita nga raw niya ang paligid. Dahil nga dito ay lumakas naman loob nitong si Lamis at may kung anong hiwaga na pamoprotekta sa kanya sabay sinabihan si Boxo na timbrihan nga raw siya kung sakaling may kalaban sa likod niya, at magsabi nga lang raw ng salitang maaari kang manalo. Hanggang sa dito kausapin na nga ito ng captain na pinuri ang kanyang lakas na di na nga namalaya na kanina pa sabi ng sabi itong si Boxo ng salitang maaari kang manalo na nangangahulugan ngang may kalaban sa likod, hahaha. Kaya naman napilitan na naman tuloy ang ating bida na gamitin ang kanyang barrier maprotektahan lamang ang dalaga, na lubos nilang kinagulat at napagtantong kapangyarihan ito ni Boxo. Lubos na bahala naman nga itong si Boxo nang makita niya ang mga titigan nitong kapitan na tila may something raw at dito na nga rin natapos ang labanan. Habang nangongolekta nga sila ng loots na mula sa laman at dila ng mga pelaka ay may iminungkahi naman nga itong captain at bagamat marami-rami naman na nga raw ang loots na nakuha nila ay mas marami pa nga raw kung sasama sila sa frontline kung saan mas magbibigay sa kanila ng pera at baka may bonus pa nga raw. Wala naman nangang nagawa itong vice captain na si Filmina sa kakulitan nitong captain ngunit sinabing nakasalalay pa rin nga raw ang desisyon kila Lamis na layon nga nilang protektahan. Todo pa cute na nga ito kila Lamis samantalang itong bida natin ay tila naiinis. Nakalaunan ay pumayag na lang din. Rekta laban na naman nga sila at nang matapos na ay dito na bumungad sa kanila ang mga sugatan nilang kasamahan. Sa pagnanais nga na makatulong ay naisipan nitong si Boxo na mamigay ng mga libreng sports drinks sa mga sugatan nilang kasamahan. Nagpasalamat na nga rin itong director ng Hunters Association kay Captain Carroll na leader nga raw ng grupong Menagerie of Fools sa tulong na naibigay nito sa kanilang misyon na masupil ang mga halimaw na pelaka. Sabay kinataas kilay na naman nga nitong si Boxo at ang weird nga raw ng pangalan ng grupo ng lalaking ito. Bagamat natalo na nga nila ang mga kalaban ay lubos nangangamba pa rin itong director at doble nga raw ang dami ng mga kalaban kumpara sa inaasahan nila. Kaya dito napaisip bagamat espekulasyon pa lamang, na maaring ang dahilan nito ay ang pagbangon ng tinatawag nilang King Frog Fiend. Kaya dito muling hiningi ang tulong nila Captain Carroll at ibang usapan ng araw kung sakaling totoo ang kanilang hinala, habang itong sila Lamis ay pinakiusapan na nga rin itong director na manatili na muna doon at samahan at asikasuhin na muna ang mga sugatan nilang mga kasamahan, na malugod namang tinanggap ng mga ito. Kinagabihan,
habang umalis na nga lang muna itong sila Miss at aasikasuhin nga muna ang ilan sa sugatan nilang mga kasamahan, ay isang lalaki naman na nga ang pinakitang sumalisi dito at tila kakalikutin nga itong si Boxo nang makuha ang mga pera nito. Nabwisit naman nga itong bida natin sabay dito naglabas ng isang inumin ng madistract ang lalaki, at nang bandang kukunin na nga ito ng lalaki ay siyang labas niya nga ulit ng isang pagkainitinit na inumin na lubos kinagulat nitong lalaki at napaso na nga siya. Sa galit nga ng lalaki ay naglabas na ito ng kutsilyo at nang bandang sasaksakin na nga siya ay saktong dumating na nga itong si Miss na agad pinigilan ang lalaki. Kaya ayon, gapos ang inabot ni kuyang naghihikapos, hahaha. Kalaunan ay nagulat na nga sila ng isang dambuhalang nagaapoy na pelaka na nga ang sa kanila ay sumambulat, at ano raw ba ang ginagawa ng King Frog Fiend sa lugar na yon? Bagamat nais umalis ay ayaw naman na nga igalaw ng baboy ramo na tagahila ng kanilang karwahe dala na rin ng takot kaya naman dito pinakawalan na lamang ito ni Miss sabay siya ang pumalit sa mga ito at hinayla sila papalayo sa dambuhalang pelaka. Nang makita ngang nahihirapan itong si Miss ay nataranta na sa pag-iisip itong bida natin sa kung ano ang maaari niyang maitutulong sa dalaga, hanggang sa dito makita na nga niya sa menu niya ang Coke at dito nagkaroon ng ideya. Dito na nga ito naglabas ng maraming Coke na agad din namang naintindihan nitong si Miss na may pinaplano itong si Boxo. Matapos nga nito ay nag-activate na itong bida natin ng panibago niyang skill na form change kung saan nag-anyong candy dispenser ito na naglalaman ng mga Mentos. Bagamat nasusundan nila Miss ang mga ganap ng bida natin ay dito na pumasok ang lubos problema nitong si Boxo, at iyon nga ang kung papaano niya sasabihin at ipaiintindi kila Miss na ihalo ang Mentos sa Coke nang ito ay bumulwak. Insert coin nga lang ang nasasabi ng ating bida habang itong si Miss ay todo effort at subok pilit iniintindi ang nais sabihin nitong si Boxo, hanggang sa dito magising na nga ang lalaki kanina na subok kinalikot itong si Boxo na todo nag-ingay, kaya naman sa gigil ng mga sugatang kakampi nila ay binusalan ito ng sandamakmak na Mentos, at nang di pa talaga nagpapaawat sa pag-iingay ay binuhusan na nila ito ng Coke, and boom. Salamat sa pab-ibong ito dahil dito na nila nadiskubre ang nais ipabatid nitong ating bida, at nang mapagtanto na nga nila na maaari nila itong magamit laban sa dambuhalang pelaka ay siya naman agad ng ginawa nga ng mga ito, at dito sabay-sabay na nga nilang tinutok sa mata ng kalaban at doon lahat pinatama ang bulwak ng nanggagalaiting Coke. Sakto naman nang dumating dito ang grupo nila director na agad din naman silang tinulungan, hanggang sa doon na nga nila matagumpay na natalo ang dambuhalang palakang nag-uurumintado. Natapos na nga ang lahat habang lubos paghingi ng despensa naman na nga ang natanggap nila Miss mula sa director at naligay nga raw sa kapahamakan ang kanilang mga buhay, na nagpatagalan na nga sa pagbaw. Pabaw na rin po ng like at subscribe natin dyan Lods, hahaha, salamat. Recta Village na nga sila Miss matapos ang kanilang laban sa dambuhalang pelaka ngunit nabigla nang makita mula sa kanilang kinaroroonan na ang kanilang nayon ay tila nasusunog mula sa malayo, na lubos kinabahala at pinag-alala na nga nitong dalagang tuliro. Agad na nga nilang tinungo ang inn kung saan naroroon ang mga kasamahan nitong sila Miss at dito inabutan ang wasak na mga gusali ng kanilang nayon, lubos pagpapakalma naman nga itong bida natin sa dalaga dahil sa ito ay natataranta, na agad din namang napagtanto na maaaring nag-evacuate ng araw sila Munami at nagtungo sa Hunters Association at doon nagtago. Dito na nga bumungad sa kanila ang isang dambuhalang ahas na may pekana sa lahat na nakabulagta na nga na kanilang inabutan. Dito na nga rin bumati sa kanila sila Kalbo na tila katatapos lang labanan ang ahas sa tulong na rin ng ibang mga kanayon nila na sa kabila ng nagkawasak-wasak na lugar nila ay nakaligtas naman at handa sa mga ganitong pagkakataon. Lubos na karaos naman na nga itong si Miss nang makita na sila Munami na ligtas, at sa tuwa nga rin itong si Boxo na napalapit na nga rin sa mga taga-nayon ay may polibre ito ng kanyang mga paninda sa mga taga-nayong nasalanta. At syempre since libre happy-happy na naman ang mga taga-nayon na nag-party-party na ginawa nang ang pulutan ang nahuli at natalo nilang dambuhalang ahas, bentang-benta na nga lahat ng pinamimigay niya na panibagong menu ng alak at sits area na sa isip-isip ng bida natin ay magbibigay daan na rin ng mai-market ang mga ito nang sa susunod ay siguradong bebenta siya ng mas marami. Nilapitan na nga rin siya nitong si Miss na tila tipsy na nga sa iniinom nito na ipinahayag ang kanyang saya dahil ligtas nga raw ang lahat. At pati na nga rin ang tuwa nito na nakikita nga raw ang pagtangkilik sa kanya ng mga taga-nayon, na tila itinuring na nga raw siya na mahalagang parte ng kanilang nayon, hanggang sa nakatulog na nga ito sa tabi ng bida natin. Kinabukasan,
Busy na nga ang Nayon sa pag-ayos ng kanilang mga nasirang tindahan kaya marami-raming customer itong si Boxa na mga manggagawa at karpentero. Samantalang itong si Lamis naman ay proud na ibinalita sa ating bida na naatasan nga raw siya ng Director Bear na tanggalin ang malalaking bato na nagkalat dahil na rin sa dambuhalang ahas na nanalasa sa kanila kahapon. Gulat naman na nga ang nadama ng mga kapwa nito Hunter sa lakas na taglay na nga nitong si Lamis hanggang sa dito dumating na nga sa eksena itong si Carriero na sinubukang i-recruit itong si Lamis ngunit tinanggihan naman agad ng dalaga at busy nga raw sila na siyang muli na naman ngang kinagulat ng ibang hunters at bakit raw tinanggihan nitong si Lamis ang sikat na grupo nitong si Carriero. Kalaunan ay may dalawang dayo na nga ang namataan nitong si Lamis na kinakausap itong si Boxa, na nagpakilala na ngang sila Akowi at ang assistant nitong si Gokgay na nagmula pa nga raw sa exchange house, at nandirito nga raw dahil nabalitaan nila na kinukulang na nga raw ang lugar na ito sa silver coins. Sa gilid naman ay guilty itong si Boxa at anya kasi halos napupunta na lahat ng silver coins sa lugar na iyon hanggang sa magsalita na nga itong si Lamis at ibinuking itong si Boxa. Natarante naman na nga tuloy itong si Boxa ngunit pinaliwanag naman ng dayo na nais lamang nilang maisaayos ang sirkulasyon ng mga coins kaya iminungkahi na kung maaari ay ipalit nila ang dala nilang mga gold coins sa silver coins nitong bida natin. Napaisip naman na nga ang ating bida ngunit bagamat gusto niya man at nagustuhan nga nito ang proposal nitong si ate girl ay tinanggihan ito at wala nga raw siyang exchange function sa kanyang sistema. Dito na nga nagbigay ng ideya itong si Lamis na kung gusto nga raw nila ay bumili na lang sila dito kay Boxe gamit ang kanilang gold coins nang masiklian sila ng silver coins na nais nila, na malugod na ginawa na nga ni ate cute. Lubos na tuwa na nga si ate Akowi dahil gumana ang iminungkahi nitong si Lamis kaya naman ipinagpatuloy na ang pagbili kay Boxe nang makarami sila ng sukli na silver. Hanggang sa dito dama po na nga ang mata sa kanila nitong si Wamos Este nung lalaking nagtangkang nakawan nga itong si Boxa nung isang gabi na lubos nagningning na naman ang mga mata nang makita ang makikinang na barya. Nagdaan nga ang mga araw at may panibago na namang nilagay na function itong si Boxa sa kanyang system at yun nga ang digital lottery function, na ayon sa kanya ay nagbigay mahigit 30% dagdag sa kanyang kita mula nang nilagay niya. Lalo na sa matandang ito na kinaladkad na nga ng asawa nito at naaadik na sa kakataya sa kanya, hahaha. Dito na nga nagmamadaling dumating itong si Lamis at humingi ng dispensa sa ating bida at baka matagalan pa nga raw sila sa nayon na iyon at hindi pa nga raw sumasagot sa kanya ang kaibigan nitong si Hulami, hanggang sa dito dumating na nga rin sa eksena itong si Director Bear na inimbitahan na nga itong si Lamis pati na rin si Boxa sa kanilang opisina. Dito na nga nagpasalamat itong director sa mga naging tulong nitong dalawa sa kanila lalo na sa nayon. Sinamantala na nga rin ito ng director para kausapin ang bida natin at nakiusap kay Lamis na kung maaari ay iwan muna sila ng dalaga at may pag-uusapan sila. Pinaliwanag naman na nga agad ng director ang layo nito nang makaalis si Lamis at dito sinabi na malaking isyu nga raw sa kanila ang paglaki ng populasyon sa kanilang lugar. Bagamat panatag naman daw siya at nandirito itong si Boxe kung sakaling kulangin nga raw sila sa pagkain ngunit mas kinababahala nito ang libog ng mga kapwa niya bear kapag mating season ng araw. Maging mga tao nga raw na walang pinapetos na oras basta makaramdam wala nang pakialam basta tinawag ng laman. Kaya nais niyang humingi ng tulong dito sa bida natin na maiwasan ang labis na pagtaas ng populasyon nila pati na rin ang mga sakit na kaakibat nito. Dito na nga napagtanto ni Boxa kung bakit pinaalis muna nitong director si Lamis sabay dito na nga rin pinakilala nitong director ang cute na si Shirley, todo blush na nga ang ating bida sa dalagang kanyang nakita na nais ring makita ang solusyon na maitutulong ng ating bida. Iisa nga lang ang pumasok sa isip nitong si Boxa na solusyon sa kanilang pinuproblema at dito na nga nag-transform sa isang vending machine na naglalaman ng produktong kondom na lubos pinagtaka na nga ng dalawa kung ano. Kumuha na nga ng sample si Ate Shirley na nagtataka sa goma na laman ng box hanggang sa dito mapagtanto na nga nila kung papaano gamitin ng mabasa ang kasamang manual sa loob ng box, at kinamangha ang simple pero epektibong gamit ng produktong ipinakita nitong bida natin. Masayang-masaya na nga itong si Box sa pakalabas at nakarami nga raw siya benta samantalang itong si Lamis naman ay nagtataka at tila mainit nga raw itong si Boxa. Mabalik sa mga normal na araw nitong bida natin ay ekwenento na nga nito na kada hapon nga raw ay may bumibisita sa kanyang batang babae, na tila wala nga raw gagawing mabuti base sa mga ngitian nito. Hanggang sa kalaunan ay kunin na nga ito ng mga kasamang bodyguards nito at tila nanggaling sa isang yayamaning pamilya.
Isang araw ay muli na naman nga itong napadaan sa ating bida kung saan nagdadrama at di na naman nga raw tumupad sa pangako ang daddy niya na uuwi sa kanila. Dahil sa narinig ni Boxa ay may Polibre itong drink sa dalagita na kinagulat na nga ng munting yayamaning dala-dinding. Kinagabihan ay kasama na nga nitong sila Lamis ang bida natin sa isang bahay paliguan na tuwang-tuwa sa kanyang mga nakikita ay sana all na naman, hahaha, sabay dito nilapita na nga siya ni Lamis at pabili nga raw ng lagi niyang bibili. At dito nag-transform na ngang muli itong si Boxa sa isang vending machine ng beauty products, kung saan bumili na nga itong si Lamis ng paborito niyang shampoo. Maging mga kanayon nilang taong hayop ay napabili na rin sa ating bida at kailangan nga raw nila ng pampaganda para sa kanilang mga asawa. Matapos nga ang paliligo nila Lamis ay si Boxa na naman ang tinungo ng mga ito at bumili ng mga maiinom. Kalaunan ay pinakita na naman nga itong si tandang adik sa lottery function nitong si Boxe kasama ang kanyang apo na tinuturuan na nga nito tungkol sa lottery, kung saan di na nga nito inaasahan at lubos kinagulat na sa tanan ng kanyang pagtaya ay mananalo pa mismo ang kanyang apo na first time lamang tumaya dito kay Boxa. Isang araw ay muli na naman nga siyang pinuntahan ng Director Bear at nalaman nga raw nito na may skill itong si Boxa na mimicry. At nang makampirma na nga ito ng director ay muling nag-request sa bida natin na kung maaari nga raw ay ilagay nila itong si Boxa sa lugar na maraming krimen ang mga nangyayari nang malaman nga raw nila kung sino-sino ang mga salarin, pero bago nga raw iyon ay testingin nga raw muna nila ang abilidad na ito ng ating bida hanggang kalaunan ay nilagay na nga muna siya sa harap ng Hunters Association. Samantala todo hanap naman na nga itong si Lamis sa kanya na sinabihan na nga nitong si Moon Ami na hiniram nga raw muna ng director. Kaya naman nagtungo na lang itong muli sa nakaatas sa kanyang trabaho ng pagbubuhat ng malalaking bato. Bandang hapon ay nagkasalubong na nga itong sila Lamis at Bansot na nagngangalang si Sorry na hinahanap na nga ang bida natin, at dito nagkausap na nga tungkol nga raw sa offer nitong si Sorry na bibilhin nga raw itong si Boxa. Na mariing tinanggihan na nga nitong si Lamis at hindi nga raw niya pag-aari itong si Boxa kaya huwag na nga raw magsayang ng lakas itong Bansot kaya di raw ito natangkad. Sabay ribat naman ito kay Lamis na puro didinga lang raw at di nag-iisip na pera na nga raw naging literal na bato pa na parang tinutulak lang nito bilang trabaho nito. Abat pinatulan din ni ate mo at kesa naman daw sa flat na tulad nitong si Sorry, hahaha. Kalaunan nga nang tapos na ang banata ng dalawa ay lakas loob na ngang nagtanong itong si Sorry kay Lamis, at kung ano raw ba talaga itong si Boxa, na pinaliwanag na nga nitong si Lamis na maging siya ay di niya alam ngunit sigurado nga raw siya na naiintindihan sila ni Boxa na itinuturing nga raw niya na tao. Natuwa naman nga itong bida natin at ganoon raw pala ang tingin sa kanya ni Lamis sabay dito na nga rin nagpaalam si Flat na Bansot at sisiguraduhin nga raw niya balang araw na mapapasa kanya itong si Boxa. Biglang nagpakita na nga ang bida natin pakaalis ng pasaway na dalagita na lubos kinagulat na nga nitong si Lamis. Na masaya na naman ngang binati ang bida natin at maraming araw nangyari sa araw na yon na nais niyang ikwento kay Boxa. Palike at subscribe na din po mga idolo nang updated din kayo sa lahat ng kwento natin. Hahaha, salamat. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.